Paano kung ngayong araw ang araw na ititigil mo na ang pagpapakontrol ng takot sa buhay mo? Hindi lang pagtatago nito, hindi rin pagpapanggap na matatag ka, kundi tuluyang pagtanggal nito mula sa ugat. Isipin mong mabuhay nang hindi kailangang humingi ng pahintulot sa takot. Sasabihin mo ang tunay mong nararamdaman, gagawin mo ang pinaniniwalaan mo, at hahabulin mo ang talagang nais mo. Wala nang paghihintay na maging handa. Wala nang pag-atras dahil lang sa kawalang katiyakan. Sino ka kaya kung hindi ka pinipigilan ng boses sa isipan mong bulong ng bulong? Mag-ingat ka. Huwag kang sumubok. Huwag kang mangarap ng malaki. Hindi ito basta pampalakas loob na video lang. Matututuhan mo rito kung paano buwagin ang takot gamit ang isang pilosopiyang higit sa 2,000 taon na, ang Stoicism. Hindi ito tungkol sa matataas na ideya, ito'y tungkol sa araw-araw na pagsasanay, sa pagkontrol ng iyong emosyon, sa disiplina ng isipan, at sa pananatiling matatag sa gitna ng kaguluhan. Ganito hinarap ng mga mandirigma, emperador, at karaniwang tao ang tunay na sakit at patuloy na lumaban. Kung handa ka nang bawiin ang kontrol, huwag kang lalayo. Ang labanan laban sa takot ay nagsisimula sa loob mo. At nagsisimula ito ngayon. Isa, ang kalikasan at papel ng takot. Ang takot ay hindi nangangahulugang mahina ka o kulang sa tapang. Ibig sabihin lang nito, buhay ka. Ang takot ay natural na alarm system ng iyong katawan, bunga ng milyon-milyong taon ng ebolusyon, at nilikha upang iligtas ka mula sa pagkalipol. Noong unang panahon, kapag hinarap ng mga ninuno natin ang isang saber-toothed tiger, ang mga natakot at tumakbo ang karaniwang nakaligtas. Ang mga hindi, madalas hindi pinalad. Kaya naman ang takot ay malalim na nakatanim sa ating nervous system. Bahagi ito ng ating likas na instinct sa pagkaligtas. Kapag naramdaman mong may panganib, hayop sa gubat man o email mula sa boss mo, umiilaw ang iyong amygdala. Ito ang sinaunang radar ng utak na laging nakaabang sa banta. Kapag na-activate ito, pinapagana nito ang hypothalamus na nag-uumpisa ng sunod-sunod na reaksyong pisikal. Dumadaloy ang adrenaline, bumibilis ang tibok ng puso. Naninigas ang mga kalamnan, humihingal ka. Kaya ganoon ang pakiramdam ng dibdib mo bago ang isang mahirap na pag-uusap kahit walang leon sa paligid. Hindi marunong mag-distinguish ang takot sa pagitan ng tunay na panganib at ng isang mahirap na sitwasyong sosyal. Sa utak mo, pareho silang banta. Hindi kalaban ang takot, bantay mo ito. Nagbababala, nagpoprotekta. Ginagawa lang nito ang trabahong orihinal na layunin nito, iligtas ka mula sa panganib. Pero sa modernong panahon, kung saan ang panganib ay anyo ng kritisismo, pagkabigo o pagtanggi, madalas magkamali ang sistemang ito. Ang utak mo ay maaring mag-react sa isang hindi nasagot na email tulad ng reaksyon ng mga ninuno mo sa bakas ng leon sa damuhan. At ito ang mahalagang punto, hindi ang takot ang problema. Kung hindi ka natatakot sa taas, baka mahulog ka sa bangin. Kung hindi ka natatakot sa apoy, baka pumasok ka sa apoy. Inililigtas ka ng takot. Pero kung tama ang papel nito, magbabala, hindi manguna. Kapag ang takot ang humawak ng manibela, kapag hindi na ito pabulong kundi pasigaw, kapag hindi na ito nagbababala kundi naguutos, hindi ka na talaga nabubuhay, nagsusurvive ka lang. At narito ang nakakagulat. Ipinapakita ng brain scans na ang pag-iisip ng banta ay halos pareho ng epekto sa utak gaya ng aktwal na panganib. Ang pag-iisip lang na mapapahiya sa harap ng maraming tao ay sapat na para ma-activate ang iyong fight or flight system. Hindi mo kailangan ng totoong pangyayari para maramdaman ang takot. Sapat na ang isang senaryo sa isipan. At aakalain ng katawan mo na nangyayari ito ngayon.
ngunit mas lumalalim pa ito. Kapag kinain ka ng takot, hindi lang nagre-react ang utak mo. Binabago nito ang prioridad. Ang daloy ng dugo ay lumilipat palayo sa prefrontal cortex, ang bahaging responsable sa lohika, desisyon at pagresolba ng problema, at dumadaloy papunta sa mga kalamnan. Naghahanda kang tumakbo, tumitigil ka sa malinaw na pag-iisip, nagiging impulsive ka, reaktibo, ginigiyahan ng emosyon, kaya kadalasang nauuwi sa maling desisyon ang takot. Dahil hindi ka nag-iisip, nagsusurvive ka lang. Kaya kung hindi takot ang kalaban, kundi ang bulag na reaksyon natin dito, ito ang dapat tandaan. Ang pakiramdam ng takot ay hindi ibig sabihin may tunay na panganib. Ibig sabihin lang, may mahalagang bagay sa harap mo. Ang panginginig ng kamay mo ay hindi senyales ng kahinaan. Isa itong senyas na nasa hangganan ka ng isang bagay na maaaring magbago ng buhay mo. Pero dito nagiging pinakamapanganib ang takot, hindi sa aksyon, kundi sa pagkaantala. Kapag hindi ka kumikilos, kapag sinabi mong sa susunod na lang, kapag ipinagpaliban mo ang isang desisyong alam mong tama dahil lang sa kaba, takot o pagkaalangan, doon na ang takot ay hindi na nagbababala, kundi namumuno. Hindi dahil mas malakas ito kaysa sa iyo, kundi dahil hindi mo napansin na inagaw na nito ang lugar mo. Kaya tanungin mo ang sarili mo, nasa panganib ka ba talaga? O nakikinig ka lang sa isang lumang reflex? Ligtas ka ba talaga o bihag ng sarili mong imahinasyon? Hindi mahina ang bawat taong nakakaramdam ng takot. Pero ang bawat nagpapasya batay sa takot, nawawala ang pinakamahalagang bahagi ng buhay, paglago. Ang panganib ay hindi ang pagiging takot. Ang panganib ay ang akala mo, alam ng takot ang direksyon. Dahil kapag ito ang palagi mong sinusundan, makakalimutan mong pumili ng sarili mong daan. 2. Ang bitag. Kapag inakala mong ang takot ay katotohanan, isipin mo na lang na may taong laging nasa tabi mo, bumubulong sa iyong tainga tuwing may mahalaga kang gagawin. Huwag mong sabihin yan. Iisipin nilang bobo ka. Huwag mong subukan. Hindi ka sapat. Umupo ka na lang. Huwag mong sirain. Kung ang boses na yon ay galing sa ibang tao, matagal mo na siyang pinutol. Pero dahil galing ito sa loob ng isipan mo, pinakikinggan mo, pinaniniwalaan mo, sinusunod mo, at tinatawag mo itong pagiging realistiko. Pero hindi. Iyan ay takot na nagkukunyaring lohika. At ang pinakadelikadong bahagi, hindi mo alam na ikaw na pala ang kinokontrol nito. Hindi tayo bumabagsak dahil sa takot. Bumabagsak tayo dahil ibinibigay natin dito ang manibela. Hindi nawawala ang mga pangarap natin dahil may pumigil. Nawawala ang mga ito dahil tuwing nagsasalita ang takot, tumatalikod tayo. Pinipigil natin ang sarili, nananatili tayong ligtas. Hindi tayo nagsisimula, hindi dahil hindi natin kaya, kundi dahil may boses sa loob na bumubulong, mag-ingat ka. Paano kung mabigo ka? Sino ka ba para sumubok? At ang masakit, hindi kailangang sumigaw ng takot. Kailangan lang nitong pumayag ka. Sabi ni Epictetus, hindi ang mga bagay mismo ang gumugulo sa atin, kundi ang opinyon natin tungkol sa mga ito. Ang takot ay wala sa sitwasyon, nasa kwento natin tungkol dito. Hindi ang presentation, hindi ang rejection, hindi ang oportunidad ang problema. Ang problema ay ini-imagine nating may trahedya at umaasta tayong nangyari na ito. Naranasan mo na bang tanggihan ang isang oportunidad kasi pakiramdam mo hindi ka pa handa? Hindi iyon totoo. Palagay lang iyon. At kapag paulit-ulit ang palagay, nagiging realidad ito. Hayaan mong ikwento ko ito. Baka makita mo ang sarili mo sa kanya. Si James, isang 34 na taong gulang na engineer sa London, ay matagal nang nangangarap gumawa ng malikhaing trabaho, disenyo, pagsusulat,
pagbuo ng mga bagay na mahalaga sa kanya, pero tuwing may pagkakataon, umaatras siya. Hindi ako creative. Masyado na akong malayo sa landas na to para bumalik. Pero ang totoo, takot siya. Takot na maging palpak. Takot na pagtawanan. Takot magsimulang muli. Hanggang isang araw nagtanggalan sa kumpanya nila. Biglang dumating sa kanya ang pagbabagong matagal na niyang iniiwasan. Kaya nagsulat siya. Hindi magaling, hindi pulido, pero totoo. 3 buwan matapos yon, nagkaroon siya ng una niyang maliit na kontrata. 6 na buwan matapos, nabubuhay na siya mula sa kanyang malikhaing trabaho. Nang tanungin siya kung ano ang nagbago, sagot niya, "Natanggal ako sa trabaho, kaya sa unang pagkakataon, hindi takot ang nagdesisyon para sa akin." Hindi nawawala ang takot. Napapalitan lang ito ng mas malaking layunin, ng paulit-ulit na pagkilos, ng dahilan na hindi kayang kontrahin ng boses. Narito ang masakit na katotohanan. Ang kaligtasan ay parang isang kokon, mainit pero masikip, malambot pero manhid. Habang hinahabol mo ang kaligtasan, unti-unti mong isinusuko ang pag-unlad. Tuwing iniiwasan mo ang pakikipagsapalaran, lumiit ang kakayahan mong mag-adapt, maging malikhain at bumangon. At kapag dumating ang panahong kailangan mo ito, baka wala na. Kaya tanungin mo ang sarili mo, kung bukas pilitin kang magbago, handa ka ba? O mababasag ka? Hindi diktador ang takot. Isa lang itong empleyado. Ang problema, ginawa mo na itong CEO. Simula ngayon, paupuin mo na lang ang takot sa audience. Hindi nito kailangang mawala, pero kailangan nitong manahimik. Kung may parte sa mensaheng ito na tumama sa iyo, isang pangarap na pinahinto mo, isang pagkakataong pinalampas mo, i-comment mo. Isulat mo ang matagal mo nang gustong gawin, pero pinipigilan ka ng takot. Ang pagtukoy dito ang unang hakbang sa pagbawi ng kontrol. At kung gusto mong ipagpatuloy ang paghubog ng isipan mong matatag, malinaw, at hindi alipin ng takot, mag-subscribe ka. Hindi para sa libangan, kundi bilang araw-araw na paalala, hindi ka na sumusunod sa utos ng takot. 3. Ang tapang ay hindi kawalan ng takot. Ang tapang ay hindi ang kawalan ng takot. Ang tapang ay yung nanginginig pa rin ang mga kamay mo, mabilis pa rin ang tibok ng puso mo, magulo pa rin ang isip mo, pero ginagawa mo pa rin ang susunod na hakbang. Isa sa mga pinakamapaminsalang paniniwala natin ay ang ideya na kailangan munang talunin ang takot bago tayo kumilos. Hinintay nating bumagal ang tibok ng puso, matuyo ang mga palad, tumahimik ang isip. Iniisip natin, kapag handa na ako, saka ako kikilos. Pero kung iyan ang hinihintay mo, baka buong buhay mo ng paghihintay ang gawin mo. Nakita mo na ba ang isang bagong ama na buhat ang kanyang unang anak na nanginginig ang kamay? Takot na takot siyang mabitawan ito, na magkamali siya. Pero yakap pa rin niya ito ng mahigpit. O kaya ang isang dalagang nasa labas ng silid para sa interview, ang puso ay parang tambol sa lakas ng tibok. Pero huminga ng malalim at pumasok pa rin. O ang isang binatilyo, unang beses sa entablado, nanginginig ang tinig, nanginginig ang tuhod, pero nagsalita pa rin. Hindi sila walang takot. Pinili lang nilang huwag hayaan ang takot ang magdesisyon. Sabi ni Seneca, minsan, ang mabuhay lang ay isang akto ng katapangan. Tuwing bumabangon ka sa kama, humaharap sa kawalang katiyakan, nilalabanan ang pagkatalo, sakit o kabiguan. At nagsusumikap ka pa rin, nagmamahal ka pa rin, humaharap ka pa rin, iyan ang tapang. Kaya bakit natin iniisip na kailangan nating walang takot para maging matapang? Narito ang kabalintunaan. Madalas lumilitaw ang takot kapag mahalaga ang isang bagay. Hindi ito hadlang, isa itong palatandaan. At habang papalapit ka,
mas lumalakas ito. Pero hindi ito dapat magmaneho. Ikaw lang ang may hawak ng manibela. Ang mga tinatawag nating bayani ay hindi walang takot. Pinili lang nilang kumilos kahit nanginginig pa ang puso nila. Sabi ni Nelson Mandela, natutunan kong ang tapang ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang pagtatagumpay laban dito. Matagal bago pa si Mandela, nakasulat na sa Biblia, magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo. Ang tapang ay isang desisyon, isang tahimik na deklarasyon, hindi damdamin ang magdidikta ng direksyon ko. Isipin mo ang isang mahalagang tawag na halos hindi mo na ginawa. Tinitigan mo lang ang screen, nanigas ang daliri mo, nanuyo ang lalamunan mo. Umiikot sa isip mo ang mga worst-case scenario. Pero kalaunan, pinindot mo rin ang dial. Natatandaan mo pa ang sandaling iyon. Iyon ang tapang. Hindi mo kailangang nasa digmaan para ipakita ang katapangan mo. Minsan ito ay pagsasabi ng totoo sa isang mahirap na usapan. Minsan ito ay pananatili kahit gusto mo nang tumakbo. Itigil mo na ang paghihintay na maging handa. Subukan mo ito, magbilang hanggang 3 at gawin mo 3 segundo lang, sakto para pigilan ang pag-overthink. Pero maikli para manatili kang may control, parang pindot ng launch bago pa makapagsalita ang duda. At ito ang pinakamasidhing katotohanan. Hindi mo kailangang mawala ang takot para kumilos. Ang pagkilos ang nagpapahina sa takot. Sa bawat hakbang na ginagawa mo kahit natatakot ka, lumiit ang takot. Hindi dahil nawala ito, kundi dahil lumalaki ka na kaysa rito. At kung kaya mong gawin ito minsan, kaya mo itong ulitin ng 1,000 beses. Ganyan nahuhubog ang mga taong mukhang walang takot. Hindi dahil hindi sila natatakot, kundi dahil paulit-ulit silang humaharap kahit may takot. Hanggang sa matutunan ng katawan nila na ang takot ay hindi stop sign, kundi starting line. Kaya sa susunod na lumitaw ang takot, huwag mo na itong patahimikin. Hayaan mong sumabay, pero huwag mo itong bigyan ng mapa. Huwag mong hayaang magmaneho. Isang maliit na hakbang lang. Ganyan mo binabago ang pagkakakilala mo sa sarili mo. At kapag natutunan mong lumakad kasama ang takot, hindi sapat na daanan mo lang ito. Hahabulin mo na ito. Dahil minsan, sa lugar na pinakanatatakot kang puntahan, doon mo matatagpuan ang kayamanang matagal mo nang hinahanap. 3. Ang tapang ay hindi kawalan ng takot. Ang tapang ay hindi ang kawalan ng takot. Ang tapang ay yung nanginginig pa rin ang mga kamay mo, mabilis pa rin ang tibok ng puso mo, magulo pa rin ang isip mo. Pero ginagawa mo pa rin ang susunod na hakbang. Isa sa mga pinakamapaminsalang paniniwala natin ay ang ideya na kailangan munang talunin ang takot bago tayo kumilos. Hinintay nating bumagal ang tibok ng puso, matuyo ang mga palad, tumahimik ang isip. Iniisip natin, kapag handa na ako, saka ako kikilos. Pero kung iyan ang hinihintay mo, baka buong buhay mo ng paghihintay ang gawin mo. Nakita mo na ba ang isang bagong ama na buhat ang kanyang unang anak na nanginginig ang kamay? Takot na takot siyang mabitawan ito, na magkamali siya. Pero yakap pa rin niya ito ng mahigpit. O kaya ang isang dalagang nasa labas ng silid para sa interview, ang puso'y parang tambol sa lakas ng tibok. Pero huminga ng malalim at pumasok pa rin. O ang isang binatilyo, unang beses sa entablado, nanginginig ang tinig, nanginginig ang tuhod, pero nagsalita pa rin. Hindi sila walang takot. Pinili lang nilang huwag hayaan ang takot ang magdesisyon. Sabi ni Seneca, minsan, ang mabuhay lang ay isang akto ng katapangan. Tuwing bumabangon ka sa kama, humaharap sa kawalang katiyakan, nilalabanan ang pagkatalo, sakit o kabiguan. At nagsusumikap ka pa rin, nagmamahal ka pa rin, humaharap ka pa rin,
Iyan ang tapang. Kaya bakit natin iniisip na kailangan nating walang takot para maging matapang? Narito ang kabalintunaan. Madalas lumilitaw ang takot kapag mahalaga ang isang bagay. Hindi ito hadlang, isa itong palatandaan. At habang papalapit ka, mas lumalakas ito. Pero hindi ito dapat magmaneho. Ikaw lang ang may hawak ng manibela. Ang mga tinatawag nating bayani ay hindi walang takot. Pinili lang nilang kumilos kahit nanginginig pa ang puso nila. Sabi ni Nelson Mandela, natutunan kong ang tapang ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang pagtatagumpay laban dito. Matagal bago pa si Mandela, nakasulat na sa Biblia, magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo. Ang tapang ay isang desisyon, isang tahimik na deklarasyon, hindi damdamin ang magdidikta ng direksyon ko. Isipin mo ang isang mahalagang tawag na halos hindi mo na ginawa. Tinitigan mo lang ang screen, nanigas ang daliri mo, nanuyo ang lalamunan mo. Umiikot sa isip mo ang mga worst-case scenario. Pero kalaunan, pinindot mo rin ang dial. Natatandaan mo pa ang sandaling iyon. Iyon ang tapang. Hindi mo kailangang nasa digmaan para ipakita ang katapangan mo. Minsan ito ay pagsasabi ng totoo sa isang mahirap na usapan. Minsan ito ay pananatili kahit gusto mo nang tumakbo. Itigil mo na ang paghihintay na maging handa. Subukan mo ito, magbilang hanggang 3 at gawin mo 3 segundo lang, sakto para pigilan ang pag-overthink. Pero maikli para manatili kang may control, parang pindot ng launch bago pa makapagsalita ang duda. At ito ang pinakamasidhing katotohanan. Hindi mo kailangang mawala ang takot para kumilos. Ang pagkilos ang nagpapahina sa takot. Sa bawat hakbang na ginagawa mo kahit natatakot ka, lumiit ang takot. Hindi dahil nawala ito, kundi dahil lumalaki ka na kaysa rito. At kung kaya mong gawin ito minsan, kaya mo itong ulitin ng 1,000 beses. Ganyan nahuhubog ang mga taong mukhang walang takot. Hindi dahil hindi sila natatakot, kundi dahil paulit-ulit silang humaharap kahit may takot. Hanggang sa matutunan ng katawan nila na ang takot ay hindi stop sign, kundi starting line. Kaya sa susunod na lumitaw ang takot, huwag mo na itong patahimikin. Hayaan mong sumabay, pero huwag mo itong bigyan ng mapa. Huwag mong hayaang magmaneho. Isang maliit na hakbang lang. Ganyan mo binabago ang pagkakakilala mo sa sarili mo. At kapag natutunan mong lumakad kasama ang takot, hindi sapat na daanan mo lang ito. Hahabulin mo na ito. Dahil minsan, sa lugar na pinakanatatakot kang puntahan, doon mo matatagpuan ang kayamanang matagal mo nang hinahanap. Numero 5. Isulat muli ang kwento na ipinapakita mo sa iyong sarili. Ang takot ay hindi lamang isang mabilis na pakiramdam. Ito ang pundasyon sa ilalim ng kung paano mo nakikita ang iyong sarili. Hindi lang ito takot sa kabiguan, pagtanggi o kahihiyan. Ito ang mas malalim na takot na hindi ka karapat-dapat sa isang ibang buhay. Walang nagsasabi nito ng malakas, ngunit ito ay lumalabas tuwing ikaw ay humihinto, tuwing pipiliin mo ang kaligtasan kaysa sa panganib. Hindi dahil kulang ka sa kakayahan, kundi dahil sa kaibuturan ng iyong puso. Ikaw ay nabubuhay ayon sa isang script na isinulat matagal na ang nakalipas. Hindi ako sapat. Wala akong karapatang mangarap ng malaki. Dapat ako ay nasa likod ng mga eksena. Ang mga linyang ito ay hindi sumisigaw sa iyong isipan, ngunit tahimik nilang pinapalakad ang bawat desisyon na iyong ginagawa. At ang pinakamalungkot na bahagi, karamihan ng mga tao ay hindi tinatanong ito. Nabubuhay sila na parang ang script na iyon ay katotohanan. Ang takot ay hindi lang isang pakiramdam. Ito ay nagiging bahagi ng iyong pagkakakilanlan. Hindi mo na iniisip, baka mabigo ako, naniniwala ka na.
Ako ay isang nabigong tao. Ang isang simpleng pag-iisip ay nagiging paniniwala at pagkatapos ay bahagi ng iyong pagkatao. At kapag ang takot ay naging bahagi ng iyong pagkakakilanlan, ipagtatanggol mo ito dahil ang pagpapakawala dito ay parang pagkawala ng iyong sarili. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang kwento ni Elisha, isang tahimik na coach ng Atletico na tumanggi sa 3 malalaking pagkakataon sa kanyang buhay: paglulunsad ng sarili niyang kurso, pagsasalita sa harap ng publiko, at pakikipagtulungan sa isang internasyonal na tatak. Bawat pagkakataon, mayroon siyang lohikal na dahilan. Hindi ito tamang panahon. Kailangan niyang maghanda pa. Hindi siya handa. Ngunit walang nakakaalam na sa kanyang isipan, isang boses mula sa kanyang ama ang umuukit: hindi ka natatapos ng anumang bagay. Sa paglipas ng panahon, hindi na ito narinig ni Elijah bilang isang kritisismo. Tinanggap niya ito bilang katotohanan. Hindi siya tumatanggi sa mga oportunidad. Nananatili lang siya sa kanyang papel. Pagkatapos ng isang insidente sa kalusugan, isinulat ni Elisha ang 3 simpleng tanong. Kung ito ang aking huling araw, ano ang nais kong makita ng mga tao sa akin? Ano ang nais kong iwanan? Ang tanong na iyon ay nagdulot ng pagkabasag sa konkretong pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili. Hindi siya nagsimula ng isang malaking kilos. Nagsimula siya sa pagsusulat ng isang pangungusap sa kanyang isipan. Ako ay isang tao na natatapos ang mga bagay. Dito nagsisimula ang pagsasanay sa Stoicism. Hindi sa mga pep talk sa iyong refleksyon, kundi sa sadyang paulit-ulit na pagpapraktis ng mga bagong imahe at parirala na papalitan ng lumang script. Kung ang iyong isipan ay isang entablado, sino ang sumusulat ng iyong mga linya araw-araw? Kung hindi mo pipiliin ang mga salita, ang takot ang pipili. At mayroon itong buong archive ng walang habas at luma na monologo na handa ng gamitin. Paano mo isusulat muli ang script? Una, isalarawan ang eksaktong mga sandali na iyong iniiwasan, ngunit hindi ang karaniwang kalamidad na nangyayari. Isipin ang pinakamahusay na posibleng kinalabasan. Hindi mga pantasya, hindi mga himala, kundi isang bersyon mo na totoo at abot kamay. Nagsalita ka at narinig, nagpadala ka ng email at nakatanggap ng oo. Sinubukan mo ang isang bagong bagay at napagtanto mong hindi ka namatay. Ganito mo muling ire-rewire ang iyong emosyonal na reaksyon. Mas malakas ang epekto ng mga paulit-ulit na imahe kaysa sa mga pangangatwiran. At kapag nagsimula ng mag-stick ang imahe, sabihin ito ng malakas. Panatilihing maikli, malinaw at matibay, ngunit gawing iyo ito. Hindi ito dapat mula sa isang libro. Dapat ito ay isang bagay na bahagi mong pinaniniwalaan ngayon at nais pang pagtuunan ng pansin. Para kay Elijah, ito ay natapos ko ang mga bagay o mas simple pa, ako ay umuusad. Ang mga pariralang ito ay hindi tungkol sa pakiramdam na mas mabuti. Ang mga ito ay tungkol sa paggawa ng mga bagay ng iba. At kapag gumawa ka ng mga bagay ng iba sa maraming pagkakataon, hihinto na ang iyong utak sa paniniwala sa lumang kwento dahil pinatutunayan ito ng realidad na mali. Huminto sandali. Isara ang iyong mga mata. Sa halip na isipin ang pinakamasama, isipin kung ano ang nararapat mangyari. Pagkatapos ay itanong sa iyong sarili, gaano katagal akong nabuhay ayon sa script na hindi akin? Ang sagot ay maaaring magpabalisa sa iyo. Ngunit ito rin ang sandali na sa wakas ay magising ka. Huwag huminto doon. Ang pagsusulat muli ng script ay simula pa lang. Kung walang disiplina, walang estruktura, malulunod ang mga bagong kwento sa mga lumang ugali. Kaya't ang paggawa ng mga pang-araw-araw na routine at pagsasanay ay hindi lang kapaki-pakinabang. Ito ay mahalaga.
Hindi upang baguhin ang iyong nararamdaman, kundi upang baguhin ang iyong kapalaran. Numero 6, bumuo ng araw-araw na disiplina at mga gawi. Isipin mo ito. Magigising ka at ang unang bagay na gagawin mo ay maligo sa malamig na tubig. Hindi dahil ikaw ay tipo ng tao na naghahanap ng hamon, kundi dahil tinuturuan mo ang iyong isipan. Sinasabi mo sa iyong sarili, pinipili ko ang hindi komportable at patuloy akong magtatagumpay. Mukhang mabaliw siguro, ngunit ito ang simula ng isang uri ng kalayaan. Kapag hindi mo na hinihintay ang iyong nararamdaman para kumilos, galit na galit ang takot. Ito ay nabubuhay sa pag-aalinlangan. Lumalaki ito kapag nag-aantay ka, naghihintay para sa perpektong sandali upang maghanda. At habang matagal ka maghintay, mas lalo itong lumalaki. Ngunit kapag nag-shower ka ng malamig na tubig ng alas 6 ng umaga, hindi ka nag-aantay. Ikaw ang namumuno. Ang isang araw ay hindi nagsisimula sa isang kaakit-akit na email, chill playlist o perpektong tasa ng kape. Nagsisimula ito sa isang desisyon. At kung ang unang desisyon ay upang lumaban, kung ito man ay ang malamig na shower, ang mahirap na tawag sa kliyente, o ang tapusin ang gawain na matagal mong iniiwasan, binubuo mo ang iyong momentum. Bawat maliit na tagumpay ay isang ladrilyo. Kung magtatambak ka ng sapat, makakabuo ka ng isang kuta sa loob. Ang kuta na iyon ay proaktibidad, isang tahimik na lakas, ngunit hindi matitinag. Napansin mo ba na hindi sumasalakay ang takot kapag ikaw ay gumagalaw? Tumitira ito sa katahimikan, sa pagitan ng mga pag-iisip, sa mga umaga na nananatili ka sa kama, nag-i-scroll, sa mga hapon na nagkakape ka at hindi na bumalik. Ngunit kapag ikaw ay tumatakbo, pawis, dugo na dumadaloy, puso na kumakalabog, wala ng oras ang takot upang magsalita. Nasa katawan ka na, hindi sa iyong isipan. At dito ang takot ay pinakamahina. Kapag tumigil ka sa paglalaro ayon sa mga patakaran ng takot, karamihan ng mga tao ay sinusubukang mag-feel confident sa pamamagitan ng pagbigkas ng mga affirmation sa harap ng salamin. Ngunit ang isipan ay hindi tumutugon sa mga pangako. Ito ay tumutugon sa pruweba. Kapag nagtatanong ka tulad ng, anong ebidensya mayroon ako para sa takot na ito? O, hindi ko ba nagawa ang mga mas mahirap na bagay noon? Ikaw ay gumagawa ng isang malalim na stoic na bagay. Tinetesta ang iyong emosyon laban sa lohika. Parang naglalagay ka ng flashlight sa ilalim ng kama at na-realize mo na ang halimaw ay isang lumang damit lang. At mula sa sandaling iyon, ang takot ay nagsisimulang magbawas ng dahan-dahan. Mukhang boring, hindi ba? Paggawa ng iyong kama, pagsagot sa mga email, pagsusulat ng journal, ngunit tuwing natapos mo ang isang maliit na bagay, ipinapadala mo ang isang malinaw na mensahe sa iyong utak. Maaari akong magtiwala sa aking sarili. Magtiwala na anuman ang ibigay ng araw, haharapin ko ito, magsusulat ako, tatawag ako, kikilos ako. Sabi nga ni Brad Isaac, binigyan siya ni Jerry Seinfeld ng isang tip para maging mas mahusay na komedyante. Magsulat araw-araw at maglagay ng pulang X sa kalendaryo. Huwag sirain ang kadena. Boring? Siguro. Ngunit ganito binubuo ang tunay na tapang. Hindi sa mga malalaki at kumikinang na sandali, kundi sa mga tahimik, walang pangyayaring araw kung saan patuloy ka lang na nagpapakita. Sa puntong ito baka iniisip mo, okay, naiintindihan ko. Pero sapat ba ito para patumbahin ang takot? Ang sagot ay hindi. Walang knockout punch. Ang takot ay hindi namamatay tulad ng isang kalaban na natalo sa labanan. Ito ay kumukupas ng isang aksyon, isang desisyon, isang gawi sa bawat pagkakataon. Tuwing nagsusulat ka, ngayon, natakot ako dito, ginawa ko ito, ito ang nangyari, kinukuha mo pabalik ang isang bahagi ng kapangyarihan nito.
Ginagawa mong datos ang takot, at ang datos ay hindi ka pinipigilan, ginagawa ka nitong mas matalino. Ngayon, huminto ka sandali. Isipin mo ang iyong bukas. Ano ang 3 maliliit na bagay na iniiwasan mo? Handa ka bang mag-commit dito? Hindi dahil ikaw ay inspirado, kundi dahil nauunawaan mo ito. Ang tunay na halaga ng takot ay hindi sa hindi pagkilos. Sa kalaunan, mapapansin mong nagbago ka. Hindi dahil nawala ang takot, kundi dahil tumigil kang kailanganin ito. Ginagawa mo ang bagay kahit nanginginig ang iyong mga kamay o kumakalabog ang iyong puso. At hindi mo na kailangan ng palakpak mula sa iba dahil alam mong ikaw ang nagmamaneho ng iyong buhay. Ngunit kung ikaw ay nagtataka pa, ano ang silbi ng lahat ng ito? Ang sagot ay nasa susunod na mangyayari. Dahil kung walang aksyon, walang disiplina, walang tapang, ang halaga ay hindi takot. Ito ay ang legasiya na hindi mo iniwan dahil pinili mong manatili sa kaginhawahan. Numero 7, ang iyong legasiya at ang halaga ng labis na kaligtasan. Nakita mo na ba ang mga mata ng isang tao na malapit nang matapos ang kanilang buhay? Hindi mga mata na puno ng takot sa kamatayan, kundi mga mata na puno ng pagsisisi. Pagsisisi sa mga bagay na hindi nila tinangkang gawin. Mga bersyon ng kanilang sarili na hindi nila pinayagan mabuhay. Ang artistang itinago nila. Ang paglalakbay na palagi nilang ipinagpapaliban. Ang liham na hindi nila ipinadala. Ang landas na hindi nila tinahak dahil sa takot. Ang lahat ng mga hindi nabuhay na sarili ay nagtitipon na parang tahimik na mga multo sa paligid ng kama ng ospital. Binubulong ang 2 nakakabagabag na salita. Paano kung madalas nating iniisip na ang takot ang pumipigil sa atin sa paggawa ng malalaki at bold na bagay? Ngunit hindi doon natatapos. Ang takot ay pumipigil din sa atin sa paggawa ng maliliit na bagay, ang magsalita ng tapat, humingi ng tawad, subukan ng bagong bagay. Hindi kailanman sumisigaw ang takot. Ito ay tahimik na bumubulong. Ito ay nagkukunwaring hindi tamang panahon, hindi ako handa, o maghintay ka lang ng kaunti. At sa ganoong paraan, isang buong buhay ang lumipas, hindi sa trahedya, kundi sa tahimik na pagkaantala. Iyan ang tunay na halaga ng pagiging masyadong ligtas. Ang Stoicism ay hindi tungkol sa pagpipigil ng emosyon. Ito ay tungkol sa pagpili ng aksyon, kahit na may mga emosyon. Isang beses, nagsulat si Marcus Aurelius, hindi ang kamatayan ang dapat katakutan ng isang tao, kundi ang hindi pagsimula ng buhay. Ang issue ay hindi ang pakiramdam ng takot. Ang issue ay ang pagpapahintulot sa takot na magdikta ng iyong buhay. Ang tunay na trahedya ay hindi ang kabiguan. Ito ay hindi kailanman malalaman kung ano ang kaya mong gawin dahil hindi mo binigyan ng iyong sarili ng pagkakataon. Isipin mo na ang bawat desisyon na gagawin mo ngayon ay isang ladrilyo sa pundasyon ng tinatawag na iyong personal na legasiya. Tuwing kumikilos ka kahit may takot, nagtatayo ka ng isa pang layer. Walang nakakaalala sa taong laging naglalaro ng ligtas. Ngunit pinapanood ng mundo ang mga taong patuloy na umaabante kahit natatakot. Sila ang mga nagbabago ng laro, nagsisilibing inspirasyon, at nag-iiwan ng marka na maghuhudyat ng matagal na pag-alala pagkatapos nilang mawala. Walang makakaalala kung ilan ang iyong mga tagasunod, ngunit aalalahanin nila kung paano mo sila pinakilos na maging mas mabuting bersyon ng kanilang sarili. May isang talata sa Biblia na tumatama. Sa sinuman na nakakaalam ng tamang bagay na gawin at hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan. Ang hindi kumilos kapag alam mong tama ay hindi lamang isang pagkawala. Ito ay isang pagtataksil. Hindi sa iba, kundi sa hindi nagamit na potensyal sa loob mo. Hindi ka ipinanganak upang ulitin ang isang ligtas na routine.
Ipinanganak ka upang mag-iwan ng epekto kahit gaano ito kaliit. At hindi mangyayari ito kung patuloy mong hinahayaan na takot ang magdikta ng iyong buhay bago ka magsimula. Paano mo ito babaguhin? Madali lang. Sa susunod na dumating ang takot, huwag tumakas. Mag-take ng isang maliit na hakbang, magpadala ng email, ibahagi ang ideya, tumawag. Gawin ito habang natatakot. Huwag maghintay upang maging handa. Hayaan mong ang iyong aksyon ay maging pagtanggi upang hayaang ang takot ang magtakda ng iyong buhay. At bawat aksyon ay magiging isang bagong linya sa kwento na ikaw lang ang makakagawa. Ngayon, huminto ng ilang segundo. Isara ang iyong mga mata. Isipin ang isang bagay na matagal mo nang ipinagpapaliban dahil sa takot. Isang maliit na bagay, isang bagay na kayang gawin. Pagkatapos ay itanong sa iyong sarili, kung ginawa ko ito ngayon, paano ito makakapagbago sa aking buhay pagkatapos ng isang taon? Hindi ito simpleng tanong, ito ay tunay. Ganito mo simula ng pagkuha pabalik ng iyong kapangyarihan. Dahil kung hindi mo isusulat ang kwento ng iyong buhay, ang takot ang gagawa nito para sa iyo. Kung handa ka nang itigil ang pagpapahintulot sa takot na magtakda ng iyong legasiya, magkomento ng itayo ang aking legasiya upang markahan ang simula ng isang kwento na sulit ikwento. Numero 8, mga hakbang na dapat gawin. Ngayon ilang beses mo na bang sinabi sa iyong sarili, saglit lang, siguro sa susunod na linggo o magsisimula ako kapag mas handa na ako. Maging tapat. Marahil ay sinabi mo na ito ng higit sa isang beses. Ngunit narito ang katotohanan. Wala talagang tamang sandali. Wala talagang perpektong araw kung kailan gigising ka na parang walang makakapigil sa iyo, may hangin sa iyong likuran, at walang ulap sa langit. Hindi naghihintay ang takot na maging handa ka bago ito mawala. Mawawala ito kapag kumilos ka. Kahit na nanginginig ang iyong mga kamay, kahit na ang pagdududa ay naroroon pa rin, ang tiwala sa sarili ay hindi ang prerequisite, ang aksyon ay. Mas alam ito ng mga Stoic kaysa sa sinuman. Mayroon kang pagpipilian, malinaw, hindi pino at totoo. Maari kang magpatuloy na mabuhay sa takot na pinapalusot bilang pag-iingat o maari mong piliin ang kalayaan kahit na nangangahulugang kumilos habang natatakot pa. Kaya kung seryoso ka sa pagpatay sa takot, hindi lang pansamantalang pagpapatahimik nito, huwag maghintay. Magsimula ngayon sa 5 maliliit at praktikal na hakbang. Maaring simple lang ito, pero malakas ang kapangyarihan nila upang sirain ang procrastination sa pinagmulan nito. Hakbang 1. Ibanggit ng tiyak ang iyong takot, huwag magsabi ng mga malabong bagay tulad ng natakot ako sa pagkatalo o natakot ako sa pagtanggi. Maging tiyak. Natakot ako na magpadala ng email ng kolaborasyon dahil baka tumanggi sila. Ang kalinawan ay ang unang spark ng kapangyarihan. Sa sandaling pangalanan mo ng tumpak ang iyong takot, muling kukunin mo ang isang bahagi ng kapangyarihan na kinuha nito sa iyo. Hakbang 2. Harapin ang takot ng maayos. Hindi mo kailangang lumundag sa apoy ng sabay-sabay. Ang exposure ay maaring magsimula ng dahan-dahan at kontrolado tulad ng cold training. Wala namang nagtatapon sa iyo sa yelo sa unang araw. Magsimula ka sa pagsusulat ng email nang hindi ito ipinapadala. Pagkatapos, basahin ito ng malakas. Pagkatapos, ipakita ito sa isang pinagkakatiwalaang kaibigan. Mas madalas mong ilantad ang sarili mo. Mas natututo ang iyong nervous system. Ang banta ay isang trick lamang ng isipan. Hakbang 3. Gumawa ng simpleng ritual sa umaga. Huwag hayaan na ang iyong emosyon ang magtakda ng direksyon ng iyong araw. Ang isang pang-araw-araw na affirmation tulad ng kumikilos ako kahit natatakot ako na inuulit tuwing umaga
ay makakatulong sa iyong instincts. Pagkatapos, gumawa ng isang maliit na bagay na parang tagumpay. Ayusin ang iyong kama. Mag-jog ng 5 minuto. Ayusin ang iyong mesa. Ang maliliit na tagumpay ay bumubuo ng momentum. Ang momentum ay bumubuo ng paniniwala. Hakbang 4. Galawin ang iyong katawan. Ang takot ay nakatira sa mga tense na kalamnan at mababaw na paghinga. Ang paggalaw ay hindi lang para sa pisikal na kalusugan. Ito ay patunay na ikaw ay may kontrol pa. Maglakad ng mabilis ng 15 minuto. Gumawa ng 10 push-ups. Mag-jump rope ng 1 minuto. Anumang bagay na magpapaalala sa iyo, ako pa rin ang may kontrol sa aking katawan. Ganito ang training ng mga Stoic. Sa pamamagitan ng galaw, hindi lang meditation. Hakbang 5. Mag-reflect bawat gabi. Hindi upang magreklamo kundi upang subaybayan ang progreso. Isulat ang isang linya. Ano ang ginawa ko ngayong araw na ipinagmamalaki ko? Kahit na maliit lang, ito ay bumubuo ng ebidensya laban sa mga kasinungalingan na patuloy na binubulong ng takot. Hindi mo kailangang magsulat ng marami. Maging tapat lang. Ang pagsusulat nito ay ang iyong deklarasyon. Binubuo ko ang aking legasiya, isang aksyon sa bawat pagkakataon. At kung ang mga hakbang na ito ay tila masyadong maliit, tandaan ito. Ang maliliit na bagay na inuulit araw-araw ang nagbabago ng buhay, hindi ang malalaking kilos. Ang pang-araw-araw na commitment. Hindi mawawala ang takot dahil isang beses ka lang naging matapang. Ito ay kumukupas dahil hindi mo ito hinayaan na huminto sa iyo. Paulit-ulit, araw-araw, ang tapang ay isang ugali. Kaya tumigil ka na sa pag-scroll sa isa na namang self-help book. Huwag na mag-click ng isa pang motivational video. Isara lahat ng mga tab. Tumayo, huminga, at magsimula. Hindi mo kailangang maging walang takot. Kailangan mo lang magsimula. Nagawa na natin ang 8 makapangyarihang paraan upang malampasan ang takot, hindi gamit ang mga walang laman na slogan, kundi sa pamamagitan ng kalinawan, disiplina, at sinadyang aksyon. Nakita mo na hindi ang takot ang kalaban, ito ay isang pagsusulit. Hindi ito kailangang durugin gamit ang brute force. Kailangan itong harapin ng may kamalayan at intensyon. Natututo tayong kilalanin ang maling tinig nito at tumigil sa bulag na pagsunod dito. Nauunawaan natin na ang tapang ay hindi isang pakiramdam. Ito ay isang pagpili at ang kalayaan ay hindi nanggagaling sa pag-iwas sa panganib, kundi sa pagharap sa ating sarili. Isang hakbang sa bawat pagkakataon. Lalo na ang mga limitasyong dating iniisip nating hindi kayang baguhin.